Thank you. Thank you, Madam Chair. Pwede ko pa po bang tanungin yung mga witnesses natin? Yung kahapon, kasi hindi natapos yung usapin kahapon. Alin po yon? Is that the one in Pasay or yun po sa Yung Antipolo? sa si Hara, Pasay. sa Pasay, sa Pasay. Hara, are you here? Okay. Apo. Hara, let me just remind you na you're still under the same oath nung kahapon. Thank you. With the assistance of counsel, Attorney Fernandez is here of Mabini. Thank you. Go ahead, Senator Pacquiao. Ms. Hara, alam niyo po na may sinumpaan kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito. Apo. Ano po ang hanap buhay niyo ulit? Wala po. Nasa bahay lang po nag-aalaga ng mga bata. Yung asawa niyo po, ano pong hanap buhay niya? Yun nga po, nagbebenta po siya. Pero yun nga po, sabi ko nga po, time na po yun, magbabago na po talaga siya. And also, for the record, Madam Chair, sinabi ni Hara yesterday na it happens, itong mga insidente na to, before President Rodrigo Duterte administration. So, am I right, Ms. Hara? Hindi po. Yun, sa Antipolo po yon, Senator Manny. This one happened July 6, July 7. July Yung sa 7. Antipolo Apo, po, apo. yung June 20. Okay, next question ko is, ang sinasabi niyo po yung pagbibinta niyo ng droga is pangtawid gutom. Tama po ba ako? Apo. Pangtawid gutom lang. At magkano po kinikita ninyo? Yun nga po, kumbaga sa araw-araw po na yung mga 300, 400, ganun lang po. 300 pesos per day. Mhm. So kung itotal mo po yan, that's 9,000 a month. Sa mahal ng bilihin po ngayon, sapat lang po yan. Pero, matanong ko lang po kayo, nung sinabi nyo na hiningian kayo ng 20,000, kaagad-agad kayo, ang narinig ko po kahapon sa inyo, ay sinabi nyo, nagbigay po kaagad kayo ng 20,000. Opo. Kung sa ngayon, 300 pesos lang po yung kinikita nyo sa araw-araw, saan nyo po nakukuha yung 20,000? Hindi, kinausap ko po yung mga, kasi 6 po sila eh. 6 po silang nakulong. So, nakipag-operate po sa aking ibang pamilya po nun. Ang ginawa ko po nun, Anim ang? 6 po sila, nahuli po nun. Okay po. Bali po, share po kami nun sa pera para matubos na po namin sila. Tapos yung iba po nun, inutang ko na po. Para malabas na nga po sila. Pati po yung nung nahuli nahulihan siya ng droga, tinubos niyo rin po ng 10,000. Opo, ano naman po yun? Binigyan po kasi ako ng taning nila eh. Ang sabi ko, hindi ko kaya yung taning ninyo. Sabi ko, ganun, kailangan ko pa, ano yan, Pwede ko po bang malaman kung ilang araw yung taning nila na binigay sa iyo? oras po. Oras oras po ang lang, binigay oras nila sa akin. Sabi ko, hindi ko kakayanin po yan. Ang gusto po nila, alas 3 mismo po, bago mag alas 3, magbibigay po ako ng 10,000. Sabi ko, hindi ko po alam. Ang ginawa ko po, binenta ko yung cellphone po na bigay sa akin ng kapatid ko. Tapos, kumbaga lahat na po pwede may benta po, ginawa ko. Yung kapatid po niya, na galing, ibang bansa, yun po, tumulong din po sa akin, nanghiram din po ng pera. At tama po ba na hindi lang po nagbibinta ang asawa ninyo ng droga, kundi gumagamit din po siya? Opo. Tama po ba? Opo. Pati po yung magulang nyo po na lalaki ay gumagamit din po ng droga. Tama po ba? Gumagamit po si Papa. Aminado po ako gumagamit. Pero yung pagbebenta sinasabi po nila, hindi po nagbebenta si Papa. Asawa ko lang po talaga. Pero gumagamit po ng droga. Hindi, yung time na pong yun, wala na. Kasi sumuko na po sila nun eh. So, ang nangyari po, kasi alam na po nila mangyayari. Once na sumuko po kayo, imo-monitor na kayo ng mga pulis. Kung gumagamit ba kayo or ano pa, yung parang tigil na ba, parang ganun po. Kaya hindi na po sila gumagamit. So, ang asawa ko na lang po talaga na siya lang po yung titirang, kumbaga hindi pa po sumusuko. Pero nung time pong yon, susuko na po talaga siya. Sa salaysay nyo kapon po, nung ni-raid kayo ng mga pulis, sinabi nyo po na
walang nakuhang droga ang mga pulis sa inyong sa posisyon ng inyong asawa. Apo. Totoo po ba ito? Apo. Sinabi niyo po yan kahapon. Apo. Okay. Ayon nun sa ating pulis na may nakuhang droga doon sa asawa mo. Yung kaya po Madam Chair, pinatawag natin yung dalawang pulis ngayon dito para makasagot sila sa mga ilang katanungan para mabigyan ng linaw, no? Kasi para maging parehas, pantay tayo, maging parehas ang tanungan natin dito, hindi magiging bias at hindi magiging unfair sa mga sa ating mga kapulisan. Nandito po ba yung mga dalawang pulis? Ayon sa salaysay nung Sandali lang asawa. po. I'm sorry, Senator Manny. It's something that, so excuse Senator Manny. This is a procedural matter, and also with respect to the matter that is at hand. Gusto ko lang hong maniguro na yung talagang desisyon nyo ngayon na hindi na lang kayo magpapa-assist ng isang abogado ay talagang desisyon nyo. Kusang loob nyo ho bang ginagawa yan? Kasi kanina ho, bago tayo nag-break, ay sabi nyo, gusto. Or sabi nyo, meron kayong kamag-anak na abogado. Pero medyo mukhang nagkonsulta po kayo ngayon. So, gusto lang ho namin maniguro na voluntaryo po o kusang loob yung pag-waive nyo ng right to counsel. Voluntary po, Your Honor. Kayo po, PO2 Tomas. Voluntary, Your Honor. Okay. Please proceed. Thank you, Madam Chair. PO2 and PO1, Alipio and Michael, ang salaysay nung asawa nung biktima o namatay na si JP, ang sabi niya, nung ni-raid nyo na raw sila sa bahay nila, wala kayong nakuhang droga o shabu nung time na yon. Totoo po ba ito? Hindi po sa loob ng bahay, sa labas po. Sa labas ng bahay. Saan po sa labas ng bahay nyo nakuha yung droga? Sa posisyon niya o hindi? Sa position niya po. Sila po mag-ama sa position. Sa posisyon niya. mag-ama. Saan nyo po nakuha? Sa bulsa niya? Sa waist, ano nila? Sa may biwang, sa may hawak. Sa biwang, Your Honor. Okay. Kasi confusing lang yesterday, for the record, Madam Chair, na yesterday sinabi nung asawa ni JP na walang drugang nakuha sa kanila. So, I just want to clarify na para hindi maging unfair. So, yun yung mga tanong ko. At pagkatapos nyo po bang, yan po ba ay nailagay nyo sa affidavit ninyo? Yes, Your Honor. Nakasubmit po na po ba kayo ng counter affidavit doon sa salaysay nung asawa ng biktima? Lahat po, meron na po. Okay. Balik po ako doon sa asawa ni GP. Ma'am, sinabi po nung ng mga pulis na may nakuha silang droga sa asawa ninyo at doon sa biyenan ninyo o papa ninyo. Bakit niyo po nasabi kahapon na walang nakuhang droga? I'm sorry. You're questioning. Yes Okay. po, questioning to Alright. Hara.
Senator Manny, again, I'm sorry for interrupting. Concerned about the situation pertaining to the two policemen. Yes, they manifested that they are waiving the right to counsel. Gusto ko pong malaman muli, nung decision po na napag-waive nyo, meron ho bang isa pang abogado? Meron kayong sinangguning abogado para bigyan kayo ng payo tungkol sa pagwe-waive ng right to counsel. Kanina ho kasi during the break, may mga ilan-ilan po kayong kausap. Meron ho bang abogado dun sa mga kausap nyo? I want to be very sure about this thing because we do not want to be prejudicing certain personalities here or certain resource speakers. I also want to protect your rights. So ano ho pinag-usapan nyo before we decide on this? Meron na ho ba kayong abogado? Your Honor, kumonsulta lang po kami ng si Attorney Benedicto. Inano lang namin, tinuro lang niya sa amin kung ano yung mga rights namin po. Sino po si Attorney Benedicto? Are you part of the PNP? Mm-hmm. So, Good morning, Your Honors. can we have your full name? For the record, Attorney Benedicto Malcontento, Your Honor. And you are I am a private practitioner? Yes, Your Honor. Not part of the PNP as an institution? Not part of the PNP as an institution. May we know why you are here? We are providing a free legal service, Your Honor, for the Philippine National Police, Your Honor, in a private capacity. You are a private lawyer but providing legal service to the PNP. Because we are sort of a quandary here because remember these two policemen are already charged before the prosecutor's office by the PNP. The PNP is the complainant in that case and therefore is rather questionable if he receives counsel from a lawyer who is not exactly independent from the PNP as an institution. Tama ho? If I may allow to explain, Your Honor. Yes. In consistent with the instruction of this honorable chair, I just explained to them, Your Honor, the right to have a counsel and the right to remain silent, and that ends, Your Honor, because I'm not their Yes. private counsel. My opinion as a lawyer, as an officer of the court, ended there, Your Honor. Pardon? Ended there. So in the tender of the opinion as to the right to have a counsel of their own choice and to the right to remain silent. Thank you. So naintindihan niyo po yon? Yung advice sa inyo? Yes, Your Honor. Senator Manny. Thank you, Madam Chair. Baguhin ko na lang yung tanong doon sa asawa ni JP. Yung asawa niyo po, kayo po ba nagtutulak din ng droga? Hindi po. Hindi niyo po naranasan na magbenta ng droga kahit once o Hindi po. ay hindi niyo? Alam niyo po ba na ang pagbibenta ng droga ay bawal? Alam ko po. Hindi niyo po ba sinabihan siya, yung asawa ninyo na bawal yan nung nalaman niyo na yan ang trabaho ng asawa niyo? Pinagsabihan ko po, may tendency na po din na maghihiwalay po kami about doon sa pangyayaring po na nalaman ko po. Pero yun nga po, sinabi niya po sa akin, pansamantala. Hindi ito magtatagal. Hanggang, yun nga po, hanggang ito na yung way na talagang magbabago na po siya. Na kaya, ano na po kumbaga kinumbinsi ko na po siya lalo Kasi may paraan na po ako, kumbaga kumbaga parang, parang may ano na po ako sa kanya, panakot.
na sinabi ko po sa kanya, lalaki ang anak mo, magbago ka na. Sabi ko ng ganun. Doon na po siya napaisip na, yun na nga po, yun na po yung paraan niya na magbago. Kasi ang gusto po niya, makita niya anak niya. Lumaki ang anak niya. I'm sure naman po, before election pa, before May, nanonood kayo ng TV, di ba? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Alam niyo po na kung si Presidente Digong ang manalo sa eleksyon, ayaw na ayaw niya yung droga. Opo, sinabi ko na rin po sa kanya yun. Okay. Pinaliwanag ko na po. At nangyari po ito pagkatapos na po ng eleksyon. Tapos na po yung election nun. Nangyari po yun. At may bagong halal na Pangulo. Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Hindi po ba kayo natakot na sa matinding campaign ng PNP against illegal drugs, patuloy pa rin po yung asawa ninyo nagbibinta ng droga? Natakot po. Eh, ang ginawa ko po noon, yung time na yun, kahit 5.5 po yung tiyan ko, kasi alam ko, ramdam ko po eh. Ito na lang yung way ko para magbago siya eh. Nagpa-check up ako, sinabi nga sa doktor na lalaking anak ko, sabi ko, sabi ko sa kanya, magkakaroon ko ng lalaking anak. Sabi ko, kailangan mo na magbago para makita mo siya paglaki. Kasi ayoko lumaki yung mga anak mo na malalaman nila na ganyan ang trabaho mo, lalo yung isang babae ko po. Okay, anyway, may kaso naman yan. Ongoing naman yung kaso. Sabi nga nung dalawang pulis na nandito, sa salaysay nila, tiwala naman tayo sa ating mga hurado para desisyonan yung kaso ninyo. Dahil lang sa salaysay ng mga pulis, may droga silang nahuli, at ang salaysay ninyo ay walang nakuhang droga sa posisyon nila, ayon sa pagkakaalam mo, pero ayon sa pulis, may nakuha silang droga doon sa posisyon ng asawa at father-in-law ninyo. At inamin nyo rin, for the record, Madam Chair, inamin nyo rin na talagang nagtutulak ng droga ang iyong asawa at father-in-law. At yun at hindi lang nagtutulak ng droga at gumagamit pa ng droga. So yan lang muna ang katanungan ko para sa inyo, at gusto kong tanungin din yung isa kahapon, yung tanungin ko yung si Mary Rose ba yun? Yung sa Madam Chair, yung sa Yes, Mary Rose. Nandito rin siya. Where is Mary Rose? Mary Rose, Excuse me, Senator Mann, I'm just gonna remind her, nasa the same oath pa ho yung pagtestigo nyo ngayon. Or is rather questionable if he receives counsel from a lawyer who is not exactly independent from the PNP as an institution. Tama ho? If I may allow to explain, Your Honor. Yes. Consistent with the instruction of this honorable chair, I just explained to them, Your Honor, the right to have a counsel and the right to remain silent, and that ends, Your Honor, because I'm not their Yes. private counsel. My opinion as a lawyer, as an officer of the court, ended there, Your Honor. Pardon? Ended there. So in the tender of the opinion as to the right to have a counsel of their own choice and to the right to remain silent. Thank you. So naintindihan niyo po yon? Yung advice sa inyo? Yes, Your Honor. Senator Manny. Thank you, Madam Chair. Baguhin ko na lang yung tanong doon sa asawa ni JP. Yung asawa niyo po, kayo po ba nagtutulak din ng droga? Hindi po. Hindi niyo po naranasan na magbenta ng droga
Kahit once o Hindi po. ay hindi nyo. Alam nyo po ba na ang pagbibinta ng droga ay bawal? Alam ko po. Hindi nyo po ba sinabihan siya ay yung asawa ninyo na bawal yan nung nalaman nyo na yan ang trabaho ng asawa nyo? Pinagsabihan ko po, may tendency na po din na maghihiwalay po kami about doon sa pangyayaring po yun na nalaman ko po. Pero yun nga po, ang sinabi niya po sa akin, pansamantala. Hindi ito magtatagal. Hanggang, yun nga po, hanggang ito na yung way na talagang magbabago na po siya. Na kaya, ano na po kumbaga kinumbinsi ko na po siya lalo Kasi may paraan na po ako, kumbaga kumbaga parang, parang may ano na po ako sa kanya, panakot. Na sinabi ko po sa kanya, lalaki ang anak mo, magbago ka na. Sabi ko nang ganun. Doon na po siya napaisip na, yun na nga po, yun na po yung paraan niya na magbago. Kasi ang gusto po niya, makita niya anak niya. Lumaki ang anak niya. I'm sure naman po, before election pa, before May, nanonood kayo ng TV, di ba? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Alam niyo po na kung si Presidente Digong ang manalo sa eleksyon, ayaw na ayaw niya yung droga. Opo, sinabi ko na rin po sa kanya yun. Okay. Sa asawa ninyo at doon sa biyenan ninyo o papa ninyo, bakit niyo po nasabi kahapon na walang nakuhang droga? I'm sorry. You're questioning. Yes Okay. po, questioning to Alright. Hara. Senator Manny, again, I'm sorry for interrupting. Concerned about the situation pertaining to the two policemen. Yes, they manifested that they are waiving the right to counsel. Gusto ko pong malaman muli, nung decision po na napag-waive nyo, meron ho bang isa pang abogado? Meron kayong sinangguning abogado para bigyan kayo ng payo tungkol sa pag-waive ng right to counsel. Kanina ho kasi during the break, may mga ilan-ilan po kayong kausap. Meron ho bang abogado dun sa mga kausap nyo? I want to be very sure about this thing because we do not want to be prejudicing certain personalities here or certain resource speakers. I also want to protect your rights. So ano ho pinag-usapan nyo before we decide on this? Meron na ho ba kayong abogado? Your Honor, kumonsulta lang po kami ng Attorney Benedicto. Tinuro lang niya sa amin kung ano yung mga rights namin po. Sino po si Attorney Benedicto? Are you part of the PNP? Mm-hmm. So, Good morning, Your Honors. can we have your full name? For the record, Attorney Benedicto Malcontento, Your Honor. And you are I am a private practitioner? Yes, Your Honor. Not part of the PNP as an institution? Not part of the PNP as an institution. May we know why you are here? We are providing a free legal service, Your Honor, for the Philippine National Police, Your Honor, in a private capacity. You are a private lawyer but providing legal service to the PNP. Because we are sort of a quandary here because remember these two policemen are already charged before the prosecutor's office by the PNP. The PNP is the complainant in that case. And therefore, gusto ko lang hong maniguro na yung talagang desisyon nyo ngayon na hindi na lang kayo magpapa-assist ng isang abogado ay talagang desisyon nyo. Kusang loob nyo ho bang ginagawa yan? Kasi kanina ho, bago tayo nag-break, ay sabi nyo,
gusto or sabi nyo meron kayong kamag-anak na abogado. Pero medyo mukhang nagkonsulta po kayo ngayon. So, gusto lang po namin maniguro na voluntaryo po o kusang loob yung pag-waive nyo ng right to counsel. Voluntary po, Your Honor. Kayo po, PO2 Tomas. Voluntary, Your Honor. Okay. Please proceed. Thank you, Madam Chair. PO2 and PO1, Alipio and Michael, ang salaysay nung asawa nung biktima o namatay na si si JP, ang sabi niya, nung ni-raid nyo na raw sila sa bahay nila, wala kayong nakuhang droga o shabu nung time na yon. Totoo po ba ito? Hindi po sa loob ng bahay, sa labas po. Sa labas ng bahay. Saan po sa labas ng bahay nyo nakuha yung droga? Sa posisyon niya o hindi? Sa position niyo po. Sila po mag-ama sa position. Sa posisyon niya. mag-ama. Saan nyo po nakuha? Sa bulsa niya? Sa waist, ano nila? Sa may biwang, sa may hawak. Sa biwang, Your Honor. Okay. Kasi confusing lang yesterday, for the record, Madam Chair, na yesterday sinabi nung asawa ni JP na walang drugang nakuha sa kanila. So, I just want to clarify na para hindi maging unfair. So, yun yung mga tanong ko. At pagkatapos nyo po bang, yan po ba ay nailagay nyo sa affidavit ninyo? Yes, Your Honor. Nakasubmit po na po ba kayo ng counter affidavit doon sa salaysay nung asawa ng biktima? Lahat po, meron na po. Okay. Balik po ako doon sa asawa ni GP. Ma'am, sinabi po nung ng mga pulis na may nakuha silang droga sa nahulihan siya ng droga. Tinubos niyo rin po ng 10,000. Opo, ano naman po yun? Binigyan po kasi ako ng taning nila eh. Ang sabi ko, hindi ko kaya yung taning ninyo. Sabi ko, ganun, kailangan ko pa, ano yan. Pwede ko po bang malaman kung ilang araw yung taning nila na binigay sa iyo? Oras po. Oras oras po ang lang, binigay oras nila sa akin. Sabi ko, hindi ko kakayanin po yan. Ang gusto po nila, alas 3 mismo po, bago mag alas 3, magbibigay po ako ng 10,000. Sabi ko, hindi ko po alam. Ang ginawa ko po, binenta ko yung cellphone po na bigay sa akin ng kapatid ko. Tapos, kumbaga lahat na po pwede may benta po, ginawa ko. Yung kapatid po niya, na galing, ibang bansa, yun po, tumulong din po sa akin, nanghiram din po ng pera. At tama po ba na hindi lang po nagbibinta ang asawa ninyo ng droga, kundi gumagamit din po siya? Opo. Tama po ba? Opo. Pati po yung magulang nyo po na lalaki ay gumagamit din po ng droga. Tama Gumagamit po si Papa. Aminado po ako gumagamit. Pero yung pagbebenta sinasabi po nila, hindi po nagbebenta si Papa. Asawa ko lang po talaga. po ba? Pero gumagamit po ng droga. Hindi, yung time na pong yun, wala na. Kasi sumuko na po sila nun eh. So, ang nangyari po, kasi alam na po nila mangyayari. Once na sumuko po kayo, imo-monitor na kayo ng mga pulis. Kung gumagamit ba kayo or ano pa, yung parang tigil na ba, parang ganun po. Kaya hindi na po sila gumagamit. So, ang asawa ko na lang po talaga na siya lang po yung titirang, kumbaga hindi pa po sumusuko. Pero nung time pong yun, susuko na po talaga siya. Sa salaysay nyo kapon po, nung ni-raid kayo ng mga pulis, sinabi nyo po na walang nakuhang droga ang mga pulis sa inyong sa posisyon ng inyong asawa. Apo. Totoo po ba ito? Apo. Sinabi nyo po yan kahapon? Apo. Okay. Ayon nun sa ating pulis na may nakuhang droga doon sa asawa mo.
Ah, yung kaya po, Madam Chair, pinatawag natin yung dalawang pulis ngayon dito para makasagot sila sa mga ilang katanungan para mabigyan ng linaw, no? Kasi para maging parehas, pantay tayo, maging parehas ang tanungan natin dito, hindi magiging bias at hindi magiging unfair sa mga sa ating mga kapulisan. Nandito po ba yung mga dalawang pulis? Ayon sa salaysay nung Sandali lang asawa. po. I'm sorry, Senator Manny. It's something that, so excuse Senator Manny. Procedural, this is a procedural matter, and also with respect to the matter that is at hand. Thank you. Thank you, Madam Chair. Pwede ko pa po bang tanungin yung mga witnesses natin? Yung kahapon, kasi hindi natapos yung usapin kahapon. Alin po yon? Is that the one in Pasay or yun po sa Yung Antipolo? si Hara, Pasay. sa Pasay, sa Pasay. Hara, are you here? Okay. Opo. Hara, let me just remind you na you're still under the same oath nung kahapon. Thank you. With the assistance of counsel, Attorney Fernandez is here of Mabini. Thank you. Go ahead, Senator Pacquiao. Ms. Hara, alam niyo po na may sinumpaan kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito. Opo. Ano po ang hanap buhay niyo uli? Wala po. Nasa bahay lang po nag-aalaga ng mga bata. Yung asawa niyo po, ano pong hanap buhay niya? Yun nga po, nagbebenta po siya. Pero yun nga po, sabi ko nga po, time na po yun, magbabago na po talaga siya. And also, for the record, Madam Chair, sinabi ni Hara yesterday na it happens, itong mga insidente na to, before President Rodrigo Duterte administration. So, am I right, Ms. Hara? Hindi po. Sa Antipolo po yon, Senator Manny. This one happened July 6, July 7. July Yung sa 7. Antipolo Apo, po, apo. yung June 20. Okay, next question ko is, ang sinasabi niyo po yung pagbibinta niyo ng droga is pangtawid gutom. Tama po ba ako? Opo. Pangtawid gutom lang at magkano po kinikita ninyo? Yun nga po, kumbaga sa araw-araw po na yung mga 300, 400, ganun lang po. 300 pesos per day. Mhm. So kung itotal mo po yan, that's 9,000 a month. Sa mahal ng bilihin po ngayon, sapat lang po yan. Pero, matanong ko lang po kayo, nung sinabi nyo na hiningian kayo ng 20,000, kaagad-agad kayo, ang narinig ko po kahapon sa inyo, ay sinabi nyo, nagbigay po kaagad kayo ng 20,000. Opo. Kung sa ngayon, 300 pesos lang po yung kinikita nyo sa araw-araw, saan nyo po nakukuha yung 20,000? Hindi, kinausap ko po yung mga, kasi 6 po sila eh. 6 po silang nakulong. So, nakipag-operate po sa aking ibang pamilya po nun. Ang ginawa ko po nun, 6 ang? 6 po sila, nahuli po nun. Okay po. Bali po, share po kami nun sa pera para matubos na po namin sila. Tapos yung iba po nun, inutang ko na po. Para malabas na nga po sila. Pati po yung nung nahuli